So sa video ito, pag-usapan natin kung bakit may butas dito ang ating mga motor. May kinalaman ba ito sa cooling system at sa pag-overheat ng ating mga motor? Ano yung mga dapat nating ikonsidera bago tayo magpalit ng radiator cover? At kung bakit ito yung napili nating bagong radiator cover? So para po sa mga hindi nakakaalam, ang mga Honda Click ang isa sa pinakauna na lower cc kagaya na lang ng Click 125 tsaka ng 150 na nagkaroon ng liquid cooled system. Kaya naman medyo bago pa sa paningin natin na may radiator yung mga ganitong klaseng motor. So bago yung lahat, ano nga po ba yung konsepto ng liquid cooled at paano ito nakakatulong sa pagpapalamig ng ating makina? So para na lang po sa mga hindi nakakaalam, dito sa loob ng radiator natin may nakalagay po dyan na tinatawag nating coolant, which is liquid na siya pong nagpapalamig ng ating mga makina. So paano nga ba niya napapalamig yung ating mga makina? So basically itong radiator natin is composed ng mga hose. So meron dito sa ilalim nakatago lang, which is nakakonekta papunta sa ating mga engine. At yun po yung dadaluyan ng ating mga coolant. From dito sa radiator, dadalo yung coolant papunta sa ating mga engine at papaikutan niya po yung ating mga cylinder wall or yung loob ng block natin, which is yun yung may pinakamainit na part ng ating engine dahil dun sumasabog yung hangin at gasolina, at sa pamamagitan nun mapapababa po niya yung temperatura dito sa engine natin. So syempre dahil umiinit din po yung makina natin, iinit din po yung coolant na yon, at kapag mainit na po yung temperatura na yon, masesensor po siya ng ating thermostat at pakakawalan po niya yung mainit na coolant na umikot sa ating engine para bumalik po ulit dito sa ating mga radiator. So dito naman sa ating mga radiator, dito sa bandang likuran niya ay may tinatawag tayo na cooling fan. Nakadikit po yung cooling fan na yon dito sa ating mga magneto, at once po na nag-start yung ating mga motor ay iikot na po yon. So dahil nasa likuran po siya ng ating mga radiator, ginagawa po ng ating mga cooling fan ay hinihigop po yung hangin na siya pong magiging dahilan para kunin po yung init or yung mataas na temperatura ng mainit na coolant dito sa ating radiator. So bago po mahigop ng cooling fan natin yung hangin at mag-operate siya ng maayos, kailangan syempre na may pumasok na hangin papunta dito sa ating mga radiator. Kaya naman ganito po yung itsura ng ating mga radiator. Kapag binasa po natin ng tubig yan, makikita nyo natatagos po siya sa kabila. Kumbaga may mga hangin na pwedeng makapasok po dyan, kaya naman mapapalamig po niya yung coolant dito sa loob ng ating radiator. So dito sa mga scooter na kagaya nito na Honda Click, at also pati na rin po sa mga ibang scooter, kadalasan po natin makikita na nandito sa left side or nasa gilid na bahagi yung ating mga radiator, which is hindi yung usual na posisyon ng mga radiator, dahil kung makikita nyo sa mga big bike, nakakabit banda dito sa harapan yung kanilang mga radiator. So kadalasan dito sa harap na to, or kung di naman dito sa ilalim na part, basta nandito sa harapan. So yung rason kung bakit kadalasan nandito yan ay para masalubong po niya yung hangin, at also magkaroon ng magandang airflow at mabilis po niyang mapalamig yung coolant sa ating mga radiator. Kumbaga hindi na masyadong mag-e-effort yung hangin na palamigin yung ating mga coolant dahil sasalubungin niya na po ito. Pero dito nga sa mga scooter natin kagaya nito, nasa gilid po siya, kaya naman yung design ng aerodynamics at saka ng airflow ng ating mga motor ay kailangan munang dumaloy dito sa underside cover natin yung hangin papasok dito sa naka-design or naka-provide na butas at papasok diretso dito sa nakahulmang cover nitong ating mga radiator. Kung kaya naman ganito yung design ng ating mga radiator cover at underside cover. Kaya naman kung papansinin natin ng maigi, yung butas na ito ay may purpose talaga, which is karoon ng magandang airflow at dumiretso po yung hangin na sasalubungin natin papunta dito sa butas, papasok sa ating mga radiator. So kung kaya naman masasabi po natin na hindi po hinulaan itong design ng ating mga radiator cover, at may purpose po kung bakit ganito yung pagkakahulma po niya. Hindi lang po para protektahan yung ating pinaka radiator, para na rin po makahigop ng maraming hangin at magtuloy-tuloy po yung airflow papunta sa ating radiator at mapalamig po yung ating mga coolant. Lalabas po yung mainit na hangin pababa naman po dito. Ito po yung exhaust niya
dito po lalabas yung mainit na hangin. So from dito papasok yung malamig na hangin, higupin ng cooling fan. Kung nahigop niya na po yun, syempre dadaan siya sa radiator, papalamig yung coolant. Yung mainit na hangin, dito naman po lalabas pababa. Kaya kung kakapain nyo po yung inyong mga motor, may hangin po na paunti-unti lumalabas po dito. So ngayon, ano naman po yung mga dapat nating i-consider sa pagpapalit ng ating mga radiator cover? Marami po kasi tayo nakikita na magaganda yung design, mga flat shape, or yung mga parang dinidikit lang, which is nakakaporma naman talaga ng ating mga radiator. Pero kung titignan nating maigi is nawawala na po yung function niya na saluhin yung hangin na papasok dito. Kumbaga, dahil flat shape po sila, yung hangin na papasok dito is dediretso lang dito. So, alam naman natin yung hangin kapag sinalubong natin, hindi natin siya nilagyan ng paglalagyan or walang sasalo sa kanya. Dediretso lang po yan dito sa ating radiator, lalo na nasa side po yung ating mga radiator. Di tulad pag nasa harap, talagang sasalubungin po niya. So kung kaya naman yung pagkakadesign nitong ating cooling system is ganito yung mga structure. Kahit sa mga ibang scooter makikita kayo na may butas dito, may sasalo po ng hangin dito sa ating radiator. Kung kaya naman bumili po tayo ng bagong radiator cover, pero same pa rin yung purpose, maganda pa rin yung structure niya at nakakasalo pa rin po ng hangin. Yung reason kaya magpapalit ako kasi medyo nagsawa na ako dito sa stock. Actually yung huli po nitong cover is pula kaso nasira. So same lang po ng itsura niya. Ngayon gusto ko siyang palitan. Ang medyo naiiba naman kasi kung makikita nyo medyo namumuti na siya. No, stock pa to. Ito yung pinaka-stock niya. So gusto ko bago yung dating, bago yung itsura, pero ganun pa rin yung purpose para sa ating mga cooling system. Sa mga nagtatanong naman po kung may epekto yon sa pag-overheat ng ating mga motor, so ang sagot po dyan, definitely meron po. Dahil nga po kung hindi po niya agad napapalamig yung ating mga coolant, magkakaroon po ng time na yung umiikot po sa ating mga block is hindi po ganun kalamig or hindi po ganun kababa yung temperatura. Kasi yung purpose nga ng coolant natin is palamigin yung ating mga block, yung ating engine. At kapag mainit din yung coolant natin at hindi po siya lumalamig, hindi po malamig yung umiikot dito sa cooling system natin, mawawalan din po ng purpose yung ating mga coolant. So kung kaya naman may epekto rin sa pag-overheat yung pagpapalit po ng ating mga radiator cover sa ating mga motor. Though hindi naman natin yun agad mararamdaman sa mga short ride, pero in the long run or sa mga long ride, magkaroon na po ng time na overheat yung ating motor pag flat shape po yung ating radiator cover or hindi akma. So ito pong binili natin is galing pa po siya ng Indonesia, kaya naman yun nakasulat no? Medyo hindi ko magets. So ito, pakita ko na siya sa inyo kung ano yung itsura niya. Ayan, ito. Kung titignan nyo dito sa part na to, medyo mas malaki. Itong part na to, itong butas. Swak na swak pa rin sa aerodynamics, airflow, salong-salo po niya. Mas malaki lang nga ng konti yung awang kumpara dito sa stock, which is medyo madalas yung mga guhit-guhit niya dito or mas marami. So dito malaki lang ng konti. So purpose kasi ng radiator cover para maiwasan na matamaan ng mga bato itong pinaka radiator natin dahil sensitive lang po niyan, super sensitive. Mabilis po siyang madamage kung sakali man. Pero yun, yung pinaka magiging cons lang nito, yun, mas mapapasukan siya ng bato. Pero ganun pa man, yung purpose niya is same pa rin. Actually, mas makakapasok pa nga yung hangin dito dahil mas malaki yung butas at mas salo po niya. Also, kung titignan natin sa top view, makapal po yung part na to, manipis po yung side na to dahil yung hangin nga, kapag pumasok po dito yan, kailangan diretso po siya sa radiator cover natin. Kung kaya naman dapat dito sa part na to is masasalo niya na po agad. Kung kaya naman ganito yung design yan, manipis Ayan, halimbawa, itong angle na to, yung hangin natin. Ayan, saktong-sakto siya. Kasi kung ganyan yung dating niyan, hindi siya agad makakapasok. Akalam ko ganun din yung shape nito. Manipis banda dito, makapal banda dito. Kasi yung hangin nga, papasok dito, saswak yan, papunta doon sa radiator cover. Ayan makapal yung part na to. Para salong-salo yung hangin. So about sa material na ginamit dito, halos same lang naman siya nitong ating stock. Medyo makapal naman siya at mukhang matibay at tatagal naman po siya. So sa pagpapalit nitong radiator cover, magaan lang po siyang i-DIY. So kahit kayo, kaya nyong gawin ito. Meron lang po tayong 3 tornilyo dito. Hanapin nyo lang po yung butas.
Isa dito sa left side, isa dito sa ilalim, at isa dito sa bandang taas. Medyo nakatago lang yan. Ayan, 3 tornilyo lang. Yung stock na bolt po niyan is 8mm. So yung sa akin napalitan na ng ibang bolt dahil nawala yung ibang bolt. Kaya may 10mm na po dyan at saka may screw type. Pero yun, tanggalin nyo lang po yung mga bolt na pang lock dito at matatanggal na po natin yan. Pag natanggal na natin yung 3 tornilyo nya, matatanggal na po natin itong radiator cover. So sa pagtanggal, bante lang natin itong sa left side, tapos ayan, hugutin natin dito palabas. So ito na po yung ating stock na radiator cover ng ating mga motor. Kung makikita nyo yung composition nya, salong-salo talaga niya yung hangin. So dito sa unahang part medyo manipis, dito sa kabila medyo makapal. Pasok na pasok yung hangin. So same concept, same structure katulad dito. So ito yung pinagkaiba po nila. Ayan, dito medyo kakaiba na yung itsura, pero same structure. Ayan, mas malaki yung mga guhit-guhit niya. Ayan, para maiba lang din. Ayoko na kasi sa stock, medyo nagsawa na rin ako sa itsura niya. Gusto ko bago, pero same pa rin ng purpose. Kaya naman ito yung napili natin. Lagay lang natin to. May pre din po siya na parang washer dito, pero wala po siyang libreng tornilyo. So yung lumang bolt or yung stock na bolt yung gagamitin natin. So ayan, update natin dahil medyo nakalawit po siya. Ayan, kapag pinasok natin, kinuha ko na lang yung sa stock. Ayan yung mga washer po niya, yung mga bilog-bilog. Ayan, hinugot lang po natin dito. Dito po nakakabit yan. 3 po siya. So ito na lang yung gagamitin natin. Mukhang mas okay to. Mas swaswak siya. So pasok lang natin siya dito sa mga butas, dito sa likod. Ayan, tapos tornilyo na natin siya dito sa pinagtanggalan natin kanina. So ayan, ito yung papasukan ng mga bolts natin para alam nyo rin. Yung isa nandito nakatago. So ayan, 3 lang naman yan. By the way, yung isa pa sa pinagkaiba niya, para makita nyo na rin bago natin ilagay, dito sa stock natin, kung makikita nyo, nakatakip po yung pinaka-cap po natin. So hindi po natin mabubuksan yung cap hanggat hindi po tinatanggal itong radiator cover. Pero dito napansin ko, dito sa bago natin, ayan, pagkalagay po natin, mabubuksan po natin siya. So cons po siya or pros pala, kasi kahit hindi na natin buksan yung pinaka-cover is mabubuksan po natin itong radiator cap. So if ever mag-check po tayo is hindi na natin kailangan tanggalin to. Ang cons po niya is hindi po siya nakatago. So if ever pwede mapaglaruan, pwedeng buksan. Pero yun, nasa inyo naman po. Pero para sa akin, goods lang naman naka-expose to. Since bolt naman yung pantanggal dito, at kung gustong mag-check, hindi ko na need tanggalin itong pinaka-radiator cover po natin. So yan po yung hubog niya. Hindi pa po natin natotornilyo. Lagay lang natin yung mga bolts. So yun, nailagay na po natin yung bagong radiator cover po natin. Ayan, kung titignan sa malayuan, ayun, hindi na siya yung usual na radiator cover. Mas maganda na siya tignan kaysa sa akin. Medyo nagsawa na kasi ako dito sa stock. Pero ganun pa man, ayan, same concept, same function, mas gumanda at mas naging maangas na yung radiator cover natin. So medyo naiiba na tayo kahit papano, di ba? Dito sa taas ay yung itsura niya, hindi naman siya nakaside sa takip. Easy access na to, naka-expose na siya. So dito sa side, same pa rin, naka-cover dito. Ayan o, mas maganda na tignan dahil bago pa syempre. Ayos lang din yung pagkakalagay natin, hindi po siya gumagalaw. Ayan o, so stable po siya, naka-fix ng maayos. About naman sa airflow, ayan, kung titignan natin yung butas, swak na swak po siya dito sa mga gills ng ating radiator. Ayan o, swak na swak, pasok na pasok yung hangin. Lagi nilang po tandaan na hindi lahat ng magandang pyesa or aftermarket parts ay nakakaganda sa ating mga motor. Pag-aralan nyo rin po muna yung function bago po kayo magpalit ng kung ano-anong pyesa. Kaya na lang nito ang ating mga radiator cover sa ating mga motor. So ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Palit radiator cover ng ating mga Honda Click. Bye-bye.